Paano nga ba nakakatulong ang art sa akin? Para sa akin, malaki talaga ang itutulong ng art sa personal kong buhay kung tutuusin. Hindi lamang siya isang simpleng libangan o pampalipas oras. Naging isa rin siyang inspirasyon, therapy, at parang paraan para mag-grow bilang tao. Kaya naman gusto kong i-share kung paano ang tatlong pangunahing function ng art, gaya ng expressive, therapeutic, at communicative, ay may malaking epekto sa akin, sa buhay ko, at kung paano ko tignan ng mundo. Expressive function ng art. Simulan natin sa expressive function ng art. Ang art para sa akin ay isang paraan para mailabas ang lahat ng nararamdaman ko. Yung mga bagay na minsan mahirap ipaliwanag sa salita. Kapag gumuguhit ako, nagsusulat man o kaya gumagawa ng kahit anong creative na bagay, parang lumalabas yung bigat sa loob ko. Hindi ko kailangan maging sobrang galing o perfect sa ginagawa kong art. Mahalaga na ipapahayag ko yung sarili ko. Halimbawa, nung minsang sobrang lungkot ko, kumuha lang ako ng kapirasong papel at lapis. Kumuha ako ng mga linya na parang wala namang direksyon. Pero habang ginagawa ko yun, napansin ko na parang unti-unting gumagaan yung pakiramdam ko. Sa art, hindi mo kailangang sabihin ng direkta ang nararamdaman mo. Parang sinasabi ng bawat stroke, ng bawat kulay o kahit ng mga salitang sinusulat mo ang emosyon mo, emosyon mo na hindi ka nahihirapang magpaliwanag. Isa pa, dahil sa expressive nature ng art, natuto ko kilalanin ng sarili ko. Yung mga bagay na akala ko hindi ko naintindihan tungkol sa sarili ko, biglang naging malinaw kapag nagpe-paint ako o nagsusulat ng poetry. Ang art para sa akin ay parang salamin na ipinapakita niya kung sino talaga ako at kung ano ang nasa loob ko. Therapeutic function ng art. Ang pangalawa ay ang art na may therapeutic effect. Alam niyo yung pakaramdam na sobrang dami mong iniisip, yung parang ang gulo ng utak mo at di mo alam na kung saan magsisimula. Para sa akin, art ang sagot doon. Kapag stress ka o na-overwhelm, ang art ang takuan ko. Kahit simpleng pakikinig lang ng musika o pagtingin sa isang magandang painting, nararamdaman ko ang peace of mind. Parang hinihila ako ng art pabalik sa kasalukuyan. Kapag nag-paint naman ako o nagdo-doodle, nag-focus ako sa ginagawa ko. Wala akong ibang naiisip. Hindi yung mga problema sa buhay, hindi yung mga deadlines sa school, hindi yung mismong moment na yun. Para akong napupush na maging mindful at mag-relax. Nakakatuwa nga kasi minsan kahit hindi mo sinasadya, kahit ang nagsasabi sa'yo na magpahinga. Nung pandemic, isa sa mga coping mechanism ko ang panonood ng mga painting tutorials online. Hindi ako magaling sa pagpipinta, pero dahil ginagawa ko siya nang walang pressure at parang natututo kong i-appreciate ang proseso, hindi lang ang resulta. At sa bawat brushstroke
parang nawawala yung mga alalahanin ko. Hindi lang yun, ang art din ng isang paraan para i-heal ang sarili. May times na sobrang lungkot o galit ako. Pero sa halip na magpakalulog sa emosyon, gumagamit ako ng art para i-channel ang nararamdaman ko. Imbes na magalit o magmukmuk, nagdo-drawing ako, nagsusulat ng tula. At bawat creative na output na nagagawa ko, parang nagiging mas okay ako. Para naman sa communicative function ng art na aking pangatlo. Ang communicating function ng art para sa akin ang pinaka magical sa lahat ng function ng art. Ang art kasi ay parang tulay, isang paraan para mag-connect ang ibang tao kahit hindi kayo magkausap. Halimbawa, may napanood kang pelikula o narinig na kanta na sobrang nakaka-relate ka. Parang sinasabi ng kanta, hey, hindi ka nag-iisa. Nararamdaman ko rin yan. Sa pamamagitan ng art, natututo akong maintindihan ang iba't ibang perspective. Sa hindi ko man nararanasan ang pakiramdam ng isang artist sa pamamagitan ng kanilang obra, parang nagiging bahagi ako ng kwento nila. Isang painting lang o isang linya sa kanta. Ang dami ng kayang sabihin. Parang bigla kang naiintindihan at nakakahanap ng mga sagot na hindi mo alam na hinahanap mo pala. Para sa akin, sa mga dahilan kung bakit gusto ko ang art ay dahil ito rin ang nagiging daan para magbahagi ako ng sarili kong kwento. Kapag nagsusulat ako, hindi lang para sa sarili ko. Minsan gusto ko rin ipakita sa ibang tao na normal lang maging vulnerable, na hindi sila nag-iisa. At kapag may nakaka-relate sa gawa ko, parang ang sarap sa pakiramdam. Iba yung connection na nabubuo. Parang mas nagiging compassionate ka bilang isang tao. Ang art bilang inspirasyon sa kabuuan ay hindi lang simpleng paraan para magpakabisi. Isa itong inspirasyon, therapy at communication tool para siyang kaibigan na laging nandyan para sa'yo, na hindi ka uusugahan at laging handang makinig sa bawat brushstroke, sa bawat nota ng musika, sa bawat salita, sa tula. May dalang pag-asa at healing ang art. Kaya para sa akin, ang art ay hindi optional. Isa itong mahalagang bahagi ng buhay. Dahil sa art, natuto akong mahalin ang sarili ko at unawain ng ibang tao, magpatuloy sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sabi nga nila, art is life. And for me, that's not just I say, it's the truth. Sa kabuuan, ang art ay hindi lang libangan, kundi isang paraan para sa mas maging maayos ang sarili kong mentalidad at relasyon sa iba. Ano nga bang soulmaking at paano nakatulong ito sa pagbuo ng aking pagkatao? Ang soulmaking ay parang isang silid sa isang proseso ng paghubog ng ating kalooban. Tulad ng isang artist na pasensyosong umuhubog ng kanyang obra
tayo rin ay binubuo ng ating mga karanasan, pananaw at paniniwala sa buhay. Pero higit pa ito sa simpleng paggawa ng isang desisyon o pagharap sa problema. Ang soul making ay isang lalim ng pagninilay kung paano natin ginagawang makabuluhan ang ating buhay. Sa diskusyong ito, gusto kong bigyan din ng kung paano nakatulong ang soul making sa aking pagkatao. May tatlong pangunahing aspekto ang soul making na talagang napapekto sa akin. Una yung self-awareness, resilience, at empathy. Self-awareness o pagkilala sa sarili. Simulan natin sa self-awareness. Isa ito sa pinakamahalagang aspeto ng soul making dahil binibigyan tayo nito ng kakayahan na kilalanin ng ating sarili. Kapag nagmumuni-muni ako tungkol sa mga desisyon o aksyon na nauunawaan ko kung ano ang mahalaga sa akin at kung sino ako bilang tao. Sa pamamagitan ng soul making, natututo akong suriin ang aking emosyon, pananaw at layunin sa buhay. Halimbawa, isa sa mga ginagawa ko para mapalalim ang self-awareness ay ang pagsusulat ng journal. Kapag sinusulat ko ang mga nararamdaman ko, mas nagiging malinaw sa akin ng bawat nararamdaman at mga lungkot, saya o galit. Ang prosesong ito ay parang pagtingin sa lalim. Nakikita ko hindi lang ang aking lakas, kundi pati na rin ang mga kahinaan na kailangan ko pang ayusin. Sa bawat hakbang, pinapaalala ng soul making na ang unang hakbang sa pag-unlad ay ang pagtanggap sa sarili, sa lahat ng ating magagandang katangian at pagkukulang. Pangalawa, ang resilience o pagtatagumpay sa mga hamon sa buhay. Pangalawa, ang soul making ay natuturo sa atin na maging matatag o resilient sa buhay. Hindi lang may iwasan ang mga pagsubok, mga sitwasyon. Sinusubok ang ating pasensya, tapang at kakayahang magpatuloy. Pero sa halip na tingnan ang mga hamon bilang isang hadlang, ituturo ng soul making na gawin itong oportunidad para tumibay. Parang isang sculptor na gumagamit ng pait para hubugin ng bato. Ganito rin ang epekto ng pagsubok sa atin. Hindi lang hindi madali ang proseso, pero ito ang nagbibigay daan para maging mas matibay tayo. Halimbawa, may mga pagkakataon sa buhay ko na hindi ako naging matagumpay sa mga plano ko. Sa halip na magpatalo sa takot o panghinaan ako ng loob, ginamit ko ang mga karanasang ito bilang isang leksyon na mas nagpatatag sa akin. Ang resilient na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis. Ito rin ay ang tungkol sa pagtanggap na may mga bagay na hindi natin nakokontrol, pero mayroon din tayong kakayahang gawing positibo ang mga negatibo na mga karanasan.
Sa bawat sugat na ating natatamo mula sa mga hamon ay nag-iwan ito ng marka sa isang paalala na mas malakas tayo kaysa sa ating iniisip. At ang empathy o pag-unawa sa iba. Ang ikatlong aspeto ng soul-making na para sa akin ay pinakamakabuluhan ay ang empathy. Sa pamamagitan ng soul-making, tututo tayong tumingin sa lampas sa ating sarili. Ang empathy ay kakayahang unawain at damahin ang nararamdaman ng ibang tao. Isang mahalagang aspeto ng pagkatao na nagdudugtong sa atin bilang mga tao. Halimbawa, sa tuwing tumutulong ako sa iba o nakikinig sa kanilang mga kwento, nararamdaman ko na ang connection natin sa isa't isa. Ang soul-making ay nagtuturo sa akin na hindi ako nag-iisa sa mundo. At lahat ng tao ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Ang bawat isa ay may kwento. At sa pakikinig, natututo ako na maging mas bukas at maunawain. Ang empathy ay hindi lamang tungkol sa pakikiramay, kundi tungkol na rin sa pagkilos. Kapag nakikita ko ang pangangailangan ng iba, ay nararamdaman kong bahagi ako ng mas malaking layunin, ang magbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Ganitong mindset ay tumutukoy sa akin na maging mas mabuting tao, kaibigan at isang membro ng komunidad. Ito naman ang soul-making bilang isang paglalakbay. Sa kabuuan, ang soul-making ay isang proseso na natatapos sa isang araw. Ito ay patuloy na naglalakbay ng pagkilala sa sarili, pagtanggap ng hamon at pagbuo ng koneksyon sa iba. Pinapaalala nito sa akin ng bawat araw ay may dalang aral at ang bawat desisyon natin ay bahagi ng paghubog ng ating pagkatao. Ang tunay na kagandahan ng soul-making ay hindi lamang sa resulta kundi sa mismong proseso. Sa bawat takbang na ating tinatahak, sa bawat hamon na ating hinaharap, at sa taong ating nakikilala, nagiging mas makabuluhan ang ating buhay. Kaya ang tanong ko sa iyo, paano mo hinubog ang iyong sarili? Anong mga desisyon o aksyon ang ginawa mo ngayon para gawing mas mabuti tao ang iyong sarili? Tandaan, tayo ang artist ng sarili nating buhay. Ang bawat karanasan, bawat relasyon at bawat aral ay parang mga brushstroke na nagdaragdag ng kulay at lalim sa ating obra. Ang soul-making ay buhay. At ang buhay ay isang sining na tayo mismo ang gumagawa. Paano ko nga ba naipapakita ang morality sa art? Kapag iniisip ko ang sining, nakikita ko ito bilang isa lamang paraan ng pagpapahayag. Kapag iniisip ko ang sining, nakikita ko ito bilang hindi lamang isang paraan ng pagpapahayag,
kundi isang paraan para may pakita ang sariling paniniwala, lalo ng aking mga prinsipyo tungkol sa tama at mali. Bilang isang engineering student, ang mundo ko ay madalas sumikat sa mga eksaktong datos at scientificong paliwanag. Ngunit sa art, nakakahanap ako ng kakayahan o kalayaan upang tuklasin ang mga tanong tungkol sa moralidad. Mga bagay na hindi laging may tiyak na sagot. Storytelling ang aking kwento. Ang storytelling ay isang paraan malapit sa akin. Sa bawat kwento, maaaring makita ko ang aking sariling mga laban at mga desisyon. Isipin ang isang kwento kung saan kailangang pumili ng isang tao na sa pagitan ng pansariling tagumpay at kabutihan ng iba. Nakikita ko ang sarili ko na ganito sa mga sitwasyon, mga panahon na kailangang piliin kung magpapatuloy bang sa sariling layunin o tutulong sa iba. Halimbawa, sa aking pag-aaral, may mga aral na mas pinili kong tumulong sa mga kaklase kaysa tapusin ang sarili kong gawain. Sa sining, 200, ang isa ay madilim at magulong ngunit may mga taong nangangailangan ng tulong, at ang isa ay malinaw ngunit tahimik. Ang moralidad ay laging bahagi ng ating araw-araw, at sa sining, maaari kong ipakita ang bigat ng bawat desisyon. Sa symbolism, mga simbolo sa buhay ko. Mahilig din ako magdarawan ng mga idea sa pamamagitan ng simbolo. Sa buhay ko, sa buhay ko, simbolo ay mayahalin tulad sa paraan ng pagtingin ko sa engineering at art. Bilang magkaibang daan, ngunit parehong naghahanap ng katotohanan. Halimbawa, isang tuyong puno na nakatayo sa gitna ng mga pitak na lupa ay maaaring sumalamin sa mga panahong naramdaman kong walang saysay ang pagsisikap dahil sa mga pagkakamali o kabiguan. Pero sa dulo, ang pagsusumikap kung matag magtagumpay ay ang magbibigay buhay muli sa punong iyon. Sa ganitong paraan, ginamit ko ang sining bilang paraan upang ipakita ang mga hamon sa moralidad na humuhubog sa akin bilang tao. Kasi art naman, paano ako naging boses? Naniniwala ko ang art ay hindi lang tungkol sa pagpapahayag ng sariling damdamin. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay liwanag sa mga isyong mahalaga para sa akin. Sa mga isyong tulad ng edukasyon, napapaisip ako kung paano ako magagamit. Napapaisip ako kung paano ko magagamit ang ating kaalaman at karanasan upang hikayatin ng iba na magpatuloy sa kabila ng hirap ng sistema. Halimbawa, sa paggawa ng advocacy art, maaari kong i-design ang isang poster na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aaral kahit sa harap ng mga hamon ng online classes. Maaaring ilarawan nito ang estudyanteng nasa gitna ng bagyo, ngunit patuloy na nagbabasa ng libro, isang simbolo ng pagtatiga at determinasyon. Ang papel ko bilang manonood. Bilang isang manonood, naiisip ko rin na ang epekto ng sining sa akin. Ang isang simpleng painting o pelikula ay maaaring magtanong sa akin, ginawa ko ba ang tama? Nakatulong ba ako sa iba? Sa bawat interpretasyon, nakikita ko kung paano ko maaaring baguhin ang aking sarili para sa mas
makataong layunin. Ang art bilang salamin ng aking moralidad. Sa uli, ang sining ay nagsisilbing salamin ng sarili kong paglalakbay sa moralidad sa pamamagitan ng storytelling, symbolism at advocacy art na ipapahayag ko hindi lamang ang sarili kong mga paniniwala, kundi ang mga aral na natututunan ko sa bawat takbang. Kung tatanungin ako kung paano ko ipapakita ang moralidad sa art, ang, ang sagot ko ay simple lang. Ito ay ang pagbabahagi ng kung sino ako, ang mga laban ko, at ang aking mga prinsipyo sa paraang nauunawaan ng iba. Sa art, natutuklasan ko ang tamang balanse sa pagitan ng pagiging makatao at makatao sa agham isang daan na tulad ng sining at laging puno ng kulay at posibilidad. Sa gitna ng paraan, ang sining ay hindi lamang maging theoretical, kundi may kaugnayan sa iyong karanasan, mga paniniwala at personal na paglalakbay. Ang sining ay higit pa sa isang personal na ekspresyon. Ito rin ay isang daan upang maimpluwensya ng iba. Sa pamamagitan ng sining, maaaring mahikayat ang iba na suriin ang kanilang sariling mga pananaw sa tama at mali. Ang isang simpleng painting o eskultura ay maaaring magsilbing paalala ng mga mahalagang aral na minsan ay nalilimutan sa mabilis na takbo ng buhay. Isa pang mahalagang aspeto ng sining ay ang kakayahan nitong magdala ng pagbabago. Ang mga moral sa lungsod, halimbawa, ay hindi lamang dekorasyon, kundi refleksyon ng mga isyong panlipunan, mga laban para sa pagkakapantay-pantay, katarungan o kalayaan. Ang kontekstong personal, iniisip ko kung paano ko magagamit ang sining hindi lang upang ipakita ang aking sariling paniniwala, kundi upang magbigay inspirasyon sa iba. Bukod dito, ang sining ay maaaring maging daan upang pag-usapan ang mahirap na mga paksa. Sa isang simpleng obra, maaaring maipakita ang mga isyong tulad ng kahirapan, kalikasan at diskriminasyon. At nakikita ko ang sining bilang paraan upang ipaalala sa lahat na kahit maliit ang boses ng isang tao, maaari itong magdala ng malaking pagbabago kung gagamitin sa tamang paraan. Sa personal na perspektibo, ang paggawa ng sining ay parang pagsisiyasat sa sariling moralidad. Sa bawat stroke, kulay o salita, parang tinatanong ko ang sarili ko, ano ang halaga ng ginagawa ko? Anong epekto nito sa iba? At ang dahilan kung bakit ang sining ay napaka-personal at napaka-makapangyarihan para sa akin. Bukod pa rito, ang art ay nagbibigay sa akin ng lakas upang magmuni-muni sa malalim na tanong ng buhay. Paano ko nakikita ang aking sarili bilang bahagi ng mas malaking mundo? Paano ko gagamitin ang aking talento at kakayahan upang magbigay ng positibong kontribusyon? Ang mga tanong na ito ay palaging umuusbong tuwing nakikibahagi ako sa sining. Sa pangkalahatan ay ang sining ay naging kasangkapan, hindi lamang upang ipahayag ang moralidad, kundi upang bigyan ito ng buhay. Sa mga simpleng bagay tulad ng paglikha ng kwento, paggamit ng simbolo at pagsuporta sa advokasya, ang sining ay nagiging isang refleksyon ng taong ating pagkatao. Sa bawat obra, pinapakita nito na ang moralidad ay hindi lamang isang abstract na konsepto. Ito ay isang bagay na nakararapat makita, maramdaman at isabuhay.